Right people will love you for exactly who you are, not because of what you can offer. Nakakainis. Paano ko to bubuhayin? Ganon. Di ko naman boyfriend to, di naman ako mahal nito. Paano yung pamilya ko? Nakakahiya. Ganon, nakakahiya yung pastor yung kuya ko. Paano na yun? And dun sa 2 years na yun, I became depressed. So, I met a guy. Si Lord lang, yung ultimate healer. Si Jesus lang talaga, yung kayang makapagpawala niyan completely. Every painful experience is a story to tell. Makita ko nun sa building nung office namin. Tapos I thought of jumping off. Tapos hindi ka mahal, di ba? Hindi ka naman pala lalabelan. Tapos, Grabe ka naman mag-give. Hi guys! It's me, Samantha Isabel, and welcome back to my channel. So for today's video guys, I invite ko ang aking friend, ang aking mabuting kaibigan, para samahan tayo sa ating vlog. And we will be talking about life, about struggles as a young adult. Kasi kung di nyo natatanong ay birth month namin ngayong May. So we've talked about life and we'd like to share it with you. Di ba, Eileen? yes. We'd like to share it with you dahil baka makatulong din sa mga katulad naming young adults na nag-struggle. This is for you. So, simulan na lang natin sa tanong na to. How does it feel like to be a 28-year-old young adult? Honestly, parang mixed emotions siya kasi yung malapit ka ng mag-30 but then you still feel like you have so much more to do but you have so little time. Parang ganun yung feeling niya. And parang ang bilis lumipas nung panahon. And ako personally, I feel like I still haven't achieved things. Ganon. Tapos 28 na ako. Ganon. Di ba yung timeline ng society is by the age of 28, you should have your family. Kasi nga, tayong mga babae, we have a biological clock na parang sinusunod or kinoconsider. So, yun, parang there's so much to do but you have so little time. May pressure ng konti. Ganun siya. Grabe yung pressure talaga sa ano natin. Tapos pag inopen mo pa yung social media, nakita mo yung buhay ng iba. Parang yung half of my class may mga pamilya na. At saka bakit yung may mga young adults na nakakabili na ng ekta-ektaryang lupain? Totoo. Bakit? Problema nyo guys. Kami nga ang inintindi lang namin kung ano po masarap ngayong gabi, siomai o shawarma. Pagkain o takbo. Pero marami siguro talaga makaka-relate, Eileen, sa pressures ng isang young adult. So, nabanggit mo rin kanina na parang feeling mo ang unti na lang ng oras mo para magawa. So, looking back, nung pagkabata, ano ba sa tingin mo yung parang mga nagawa mo, struggles mo in life, na feeling mo doon naubos yung oras mo? Kaya ngayon, parang naghahabol ka, ganun. Sobrang daming time yung na-waste ko nung teen and adult life ko talaga, like super. Hindi totoo yung you have so much time. I know people would want to hear that, parang comforting kasi na it's okay, you still have time. But the truth of the matter is you do not have enough time. Ganun, parang ako ngayon tinatry kong i-apply yung prinsipyo ng Diyos na kasi every second really counts.
Ganon. So, you cannot afford yung parang iisipin mo na, it's okay, I still have time to figure things out. I still have time to... I think yun yung lies na nai-instill sa henerasyon ngayon to waste the time that they were entrusted with. Ganon. And yun yung na-realize ko ngayong 28 na ako nung kabataan ko parang I've wasted so much time finding or building friendships. Ganon. I've wasted so much time na parang trying to please yung hindi ko naman sinasabing waste of time yung pag-build ng friendship Kasi it really is important to build friendship. Pero yung masyado akong nag-focus doon sa inangkla ko yung identity ko din sa friendships na meron ako, and mas pinore out ko yung heart ko doon sa mga alam mo yun, sa mga friendships na yon. Tapos relationships din. Although hindi naman ako nakarami ng boyfriend. Nakasabihin ang dami ng boyfriend ko. Pero hindi. 20 lang, guys. Hindi. Mga char. Hindi. Ganon. Tapos hindi ako nag-aral ng sobrang mabuti. Ganon. Yung parang pasok lang ako, ganon, hindi ako sobrang nag-e-effort kasi nga parang ang focus ko noon, parang I wanna be with my friends, ganon. So hindi ako super nag-aaral. Kasi madalas yung oras ko noon para sa friends talaga eh. Parang my friend... Sino ba mga kaibigan ni Aileen noon na Uy, hindi. Sobrang yung kinain yung oras nito. Hindi. Hindi. Pero medyo known fact naman siya sa akin na parang I would really be there for my friends. Ganon. Pero at the time, at the expense of everything else, ganon ako. So parang... Grabe kasi talaga yung loyalty ni Aileen. Mas loyal sa... Mas sa loyal mga ako sa aso. Hindi, pero gano'n, hindi ko alam. Hindi naman ako unloved sa bahay. Pero parang meron talagang like space sa heart ko na I wanna feel loved. Ganon. Pero hindi ako unloved sa bahay namin Para disclaimer lang Para lang baka tirahin niyo yung pamilya. Siguro lang, Aileen, nasa phase lang talaga tayo ng buhay natin. Oo, siguro parte We siya. love connections. Kaso minsan nasosobrahan to the point na depende yung buhay natin sa kanila. Nakadepende yung pagtingin natin sa sarili natin, sa kung paano tayo tignan ng mga kaibigan natin. And so if we feel rejected inside a group, parang we feel like it's our identity. Oo nga, talagang ka-reject naman yung mukha na to. Tapos parang feeling ko I had to work hard for something. Ganon. Pero ngayon, na-realize ko na the right people will love you for exactly who you are, not because of what you can offer, not because of what you have, but because yun yung mga naniniwala akong predestined people ni Lord for you. Ganon. To help you grow in life. Ganon. So, pero it took me years to learn that. Parang sobrang daming heartbreaks muna bago ko natutunan na hindi ko kailangan mag-exert ng too much effort. Ganon. Kasi there will be people in your life who will appreciate you for exactly who you are. Ganon. So sa mga kabataan and young adults, it's very important to really find the right circle. It's very important to surround yourself with the right people. Yung lagi sinasabi sa amin ng papa namin, tell me who your friends are and I will tell you who you are. So kung ba't ka ganyan ngayon, malaking factor talaga yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Purihan pala ito. Kasi kami yun, guys. Hindi, pero sobrang totoo yun. Parang I was so lost kasi I would jump from one friend group to another. Parang social butterfly ako na parang feeling ko it's a good thing na ang dami kong friend group. Ganon. Kasi they like me. Turns out, hindi ko lang alam kung sino ako, and I just didn't know kung sino yung mga dapat kong
kasama. So, yun, it's very important na mag-invest ka ng time dun sa circle mo lang na yun that you know would help you become the best version of yourself. Sobrang cliche man nun, pero totoo siya. Ang hirap talaga kasi yung you spend your life living for other people. Mm-mm. You spend your life pleasing them. May quotation nga na sikat, sabi nun, pag nabuhay ka daw, English yun pero tinagalog ko lang, pag nabuhay ka sa pagpiplease ng mga tao, mamamatay ka sa rejection nila. Mm. Kasi ang hirap nun kaya nga yung maganda lang, yung maging objective mo lang sa buhay. Sabi sa Bible, you make it a goal to please God. Mm-mm. Nothing more, nothing less. Kasi mas mahirap actually please yung tao kaysa sa Diyos. Totoo. And life becomes miserable. Life is simple, but it becomes miserable when we live to please other people and to live according to their standards. Kakaiba tayo Naging peaceful and easier yung life for me nung nilet go ko na yung thought na yung friendships that I have ay definition of my worth. Ganon. Na kung paano ako ipahalagahan ng tao, ganun lang yung worth ko. Kasi people, kahit yung mga closest friends mo hindi man nila ma-fulfill lahat ng needs mo So, parang you will still at some point disappoint each other, ganon. Pero kapag dun mo mapapatunayan na wala talagang ibang papantay din sa friendship na ino-offer ni Jesus. Ganon. Sa love na ino-offer ni Jesus. Kasi people will really fail you at times. Ganon naman. Kasi we're designed na meron talagang missing piece sa puso that only Jesus can fill. So, ayun. Ang dami sa panahon natin ngayon. Lalo na, syempre, young adults yung topic natin. We spend and waste so much time kasi ang lagi nating iniisip ay yung tignan natin yung sarili natin mula sa perspective ng ibang tao. We build our identities and so we feel insecure. Hindi ka kasing galing niya sa workplace, hindi ka kasing galing niya sa ministry, hindi ka kasing galing niya. Ang hirap ng ganun Tapos, pag kunyari 28, 29 ka na, pag tinignan mo, shucks, ba't ko inubos yung oras ko sa ganun? Yung Diyos naman pala, sobra yung pagtingin sa akin. Oo, di ba? Parang when God, I hope we learn to see ourselves from God's perspective. Yung sabi ni Lord, you are the apple of my eye. You are fearfully and wonderfully made. So kahit na anong sabihin sa'yo ng ibang tao, hindi ka magaling, hindi ka matalino, hindi ka mayaman, hindi ka kasi... talaga. Why? Hindi naman talaga. Those are all. Lahat naman talaga lacking. Oo. Pero kapag very deep within your heart, kung gaano ka kamahal at kamahal ng Diyos at gaano ka ka-precious sa mata niya, it wouldn't matter. Kasi it's okay. Meron nga ka nabasang libro kasi ang sinasabi ng mundo ngayon, you're enough. That's okay. No, you're not enough. Hindi tayo enough lahat. Tanda niyo yan. But that's okay. Kasi the Lord loves you even though you're not enough. Ganon. No amount of hard work, no amount of giving back, no amount of yung effort, yung para maibalik mo sa Lord. Hindi mo kailangan mag-put in ng extra effort. Parang ganon. Kasi love ka niya just the way you are. Naalala ko yung sinabi mo sa akin nung parang may mga moments ako na malungkot ako. Parang just come as you are sa Lord. Yan yung lagi kong tinatandaan na parang kapag feeling ko pag nahihiya ako sa Lord or whatnot, just come as you are. Kasi yun lang naman yung gusto ni Lord. Yung companionship mo, yung friendship and relationship with you. So yun. At dahil dyan, ang isa sa mga ma-advise namin talaga sa mga kaedad namin is to really be friend with the Lord. Siguro siya yung maging best friend natin. Totoo. Lalo sa prime years ng buhay natin. It's so hard to live in this perishing world. Diba? In this corrupt generation. Di ko naman sinisiraan, pero look at the surroundings, look at what is happening around us.
no? At ang hirap talagang tumayo, ang hirap magpatuloy, lalo na since the enemy wants to steal our good future. And so talagang it's very important to stay connected with the Lord. Siya yung maging best friend natin sa prime years ng buhay natin and even after that. 'Di ba? Kasi talagang pag si Lord yung naging best friend mo, based on my personal experience lang ngayon. Pag si Lord yung naging best friend mo, walang makakanakaw ng security mo eh. Kahit di ka karapat-dapat, you feel like karapat-dapat ka kasi ganun katignan ng Diyos. He even died for us. Diba? Sino bang gagawa nun sa mga kaibigan mo na pinaglalaanan mo ng buhay? Merong Diyos na tiniis lahat ng hirap sa krus para sa'yo. Totoo ba yun? Na sa isang katulad mo ng ang pangit na ugali, ang daming pangit sa atin. Tapos, yung nakikinig pala talaga pangit yung ugali. Hindi, pero yun nga, doon tayo mag-invest talaga ng oras. Huwag niyong ubusin yung oras niyo sa mga maling tao kasi merong Diyos na naghihintay sa inyo. Very excited to have a intimate relationship and fellowship with you. Totoo. At pag nagawa niyo yun sa prime years ng buhay niyo, sa mga susunod ng seasons, it will not be so hard. Hindi ko naman sinabi na magiging smooth yung journey. Pero if you walk with Jesus, everything's going to be fine. Speaking of maling tao, Speaking of meron ba? Shoutout nga. uy! Oo. Hindi kasi 'di ba, we were talking about yung realization sa life. Ganun, 28 na ako, tas parang wala pa rin akong, alam mo yun, clear path on what my future would look like. Nung nagtitry ako mag-look back kung paano ba dumaan yung mga taon sa buhay ko, talagang na-spend siya doon sa pagpi-please ng mga tao. And siguro yung need ko to be, yung need ko to be loved, yung feeling ko na I need to feel loved and all that. Hindi lang siya nag-start sa friendship at nag-end doon. Parang hanggang sa relationship din with guys. Wait lang ay. Baka masabi yung pangalan. Hindi ko sasabihin. So, nung nag-work na ako, dahil hindi nga ako secure sa, alam ko lang na love ako ni Lord. May difference kasi yun eh. Alam mong mahal ka ng Diyos sa you actually feel the love of God. And yung malaking difference doon is how much you allow God to love you. And nung mga panahong yun, parang I was exploring, ganun. Sobrang layo ko talaga sa Lord nun. And I feel like I need more. Like, feeling ko kulang yung love niya. Kasi, again, hindi ko naman ina-allow si Lord to love me. So, I met a guy. Oh my gosh. I met a guy and I fell in love ng sobra, ng super. Tapos, I gave him everything, ganon. Including yung purity ko, which was supposed to be my gift to my husband. Yun kasi yung naging prinsipyo ko. Siyempre, lumaki tayo sa church, diba? So, tinuruan kasi kami na ang purity ay regalo mo yan sa husband mo eh. So, yun yung sinubukan kong kalakihan na prinsipyo. Yun yung na-inculcate talaga sa head ko na ang purity ay para sa husband. Ganon. But because I was a church kid, but I wasn't a Christian. Yung wala kasi talaga akong personal relationship kay Lord eh. So, ang dali akong nasway ng mundo, ang dali kong hinanap ko yung pagmamahal sa mundo, ganon. So, when I met that guy, he made me feel special naman. Parang he looked at me in a very different way, ganon. So, dahil very vulnerable ako, dahil longing ako for love and attention, na-in-love ako sa kanya. And then Parang kinikilig to. bakit? Uy, galit ako sa'yo ha. Uy! Sino man gumawa nun. Joke lang. Dahil nasa church pa din ako, ganon, dahil uma-attend pa rin ako ng church. So, double life siya, ganon.
there was a time na nag na I thought I was pregnant. Ganon, nagkaroon ako ng pregnancy scare. Tapos doon na nag-start yung chaos sa head ko na shucks, paano ko 'to bubuhayin, ganon. Di ko naman boyfriend 'to, di naman ako mahal nito. Um, Paano yung pamilya ko, nakakahiya, ganon, nakakahiya yung pastor yung kuya ko, paano na yun, nakakahiya talaga, ganon. Sabi, paano ko sabihin sa mga kaibigan ko, ganon. Sila yung friends ko noon, yan. Very, Tapos, ano ba kami? Very judgmental. oo. Yung grupo kasi namin, medyo critical. Oo, yung pag nakarinig kami. Ganon. So, hindi ko alam, wala akong pagsabihan nun. So, parang, doon nag-start yung umiiyak ako lagi sa gabi, ganon. Yung iniisip ko lang yung kinakain ako ng shame, kinakain ako ng guilt. But yung worst na ginawa ko is I continued living insane. So, grabe yung torture nun na ginagawa ko sa sarili ko. And Satan has a way of telling you na nagawa mo na ba't di mo pa ituloy-tuloy? Ganon. So, there's no turning back. Gawin mo na lang yan. Hindi ka na rin naman makakalapit kay Lord eh. Oo. Kasi itataboy ka na rin niya eh. Nasimulan mo na, bakit hindi mo pa ituloy-tuloy na lang? O paano mo tatalikuran yan ngayon? Sinungaling talaga yan, no? Oo, Si Satanas. Palyan siya. Ganon. Yung sin, it has a way of telling you na what you're doing is okay. So, yun yung danger. Kapag sa una, alam mo that you did something wrong, but eventually you think that what you're doing is okay, yun na yung nakakatakot na feeling. Kasi parang nilamon ka na nung kasalanan. And yun yung ginawa sa akin nung kasalanan. Nilamon ako for almost 2 years. I was doing that for almost 2 years. And dun sa 2 years na yun, I became depressed kasi nga wala akong mapagsabihan eh. Yung shame, yung guilt, kinakain ako sa loob-loob ko. Kasi alam ko yung prinsipyo ng Diyos eh, pero pinagpapatuloy ko pa rin yung ginagawa ko. Ganun. Kasi in my head, hindi na ako makatalikod. Ganun. Paano pag nawala siya? Ay, oo, di ba? May mga ganyan. Oo, may mga O relate yung mga babae, grabe magmahal ah. Hindi ko na babanggitin kung sino yun. Yung parang, shucks, hindi ko kaya mawala siya, gano'n. Sobra ka ding naging dependent sa kanya. Oo, sobra ka naging dependent talaga sa kanya. Yung lahat ng sasabihin niya, yun lang yung magmamatter for me. Ganon. So, sobrang, para ako talagang totally different person. Looking back, grabe. Payat na siya. Oo, sobrang payat ko ng kasi naman. Hindi ako makakain. Ikaw ba na? Gumawa ka ng kasalanan. Nakapunta ka ba naman sa maling tao, di ba? Tapos hindi ka mahal, di ba? Hindi ka naman pala lalabelan. Tapos, grabe ka naman mag-give. sinabihan ka lang na special ka, naniwala ka na kagad. Ibang special pala yun. Hindi, pero yung totoo, pag inaalala ko kung grabe yung ginawa ko talaga noon, pero yung grace na lang ni Lord talaga yung umahon sa akin. Pero yun nga, na-diagnose din ako with depression, ganon. Tapos, umabot ako sa, nagme-meds din ako, nagte-therapy and all that. Pero, although it helped a little, kasi sometimes nakakalma niya ng konti yung storm sa head ko. But, para lang siyang band-aid fix, pero it's not the total fix na parang kailangan mo, ganun. Tapos umabot din ako sa point na gusto ko na talagang i-end yung life ko kasi nga naging toxic na yung relationship namin dalawa eh. Tapos di ba? Kung wala siya, wala ka na rin. Oo. So, para saan pa? Kala pogi-pogi. Pero yung kasi yung parang
binigay ko lahat eh, mahal na mahal ko tong taong to, tapos hindi ko maramdaman sa kanya yung the same love. Ang hirap pag di ka ma-reciprocate. Oo, sobrang hirap. Parang napapagod na siya sa akin, ganon. Pag may episodes ako, hindi niya nakakaya yung comfort. Ganon. So sabi ko, if hindi ko kayang dalin yung shame buong buhay ko, ganon, if makabuo man kami or if nakabuo kami, parang hindi ko kayang dalin yung shame na yun. So, I tried ending my life nung basta 2020 yon. Tapos sa office, ang ginagawa ko kasi minsan, kapag gusto ko pang magpa-comfort, dadalhin ko yung phone ko, ganon, or i-chat ko siya, ganyan. Kasi magkaiba kami ng department. Pero nung time na yun, parang I've lost all hope. Parang wala na talaga. Ayoko na, ganon. There was no point for me. Tapos, dala pa yung ang daming basta ang dami mong responsibilities, ang daming mong expectations sa sarili mo na hindi mo rin na-meet. So, umakyat ako nun sa building nung office namin. Tapos, I thought of jumping off. Ganon. But as I was about to jump off, may dumating na maintenance person. Tapos parang yun yung naging wake up for me na, okay, I can't die. Ganon. Kasi kahit ang scary nung life, ang scary nung point ng life ko na yun, kasi alam kong ang patutunguhan ko ay impyerno eh. Kapag kinuha ko yung sarili kong buhay. But I didn't care. Ganun talaga. Kasi ang nasa isip mo na lang doon is to end the pain. Oo, I really wanna end the pain. Tapos, nag-harm din ako noon, sinusugatan ko yung sarili ko just to, para lang ma-divert yung pain na nararamdaman ko sa heart ko, ganun, nag-harm ako ng sarili ko. Tapos, yung moment na yon, I think it was the Lord's way of stopping me. Ganon yung pagdating ng maintenance person kasi hindi natuloy yung pag-jump ko eh. So, it took a lot for me to break it off with that guy. Although hindi naging kami pero yung like the idea of letting him go, yung mawala siya completely sa life ko, yun na rin yung mga panahon na nangungusap na talaga sa akin si Lord. Ganon. And yung time na depressed ako, I think tumagal. I believe tumagal yung depression ko kasi I was feeding it. Alam mo yun. Nag-follow ako nun sa Instagram ng mga posts about depression, telling me that what I'm feeling is okay. Telling me na isolating myself is okay if that's what I need to recharge. Telling me it's okay na yung mag-act out ako sa mga tao because I'm not feeling myself and they should be able to understand me kasi may pinagdadaanan ako. Kasi valid yung nararamdaman mo. Oo, kasi valid yung nararamdaman mo. Those are not true. Hindi talaga siya totoo. Kasi yung isolation will just drive you even crazier eh. You need people around you. And yung i-justify mo yung how you treat people just because you're going through something, na okay lang yun. That's not true as well. And yung gina-justify ko pa nun sa nanay ko. Si nanay ko kasi lagi nagsasabi sa akin, sabi niya, anak, balik ka lang kay Lord, gagaling ka na, gano'n. Tapos yung sasabihin ko, totoong sakit to, Nay. Gaganon pa ako. Kasing seryoso to ng physical disease, physical illness. Although those are true, totoo naman na kasing seryoso siya ng physical illness, diba? Pero, ang natutunan ko talaga, ang root talaga ng lahat ng sakit, hinagpis ng buhay, ay dahil hindi talaga maayos yung relasyon mo sa Lord eh. And it might be painful to hear, it might be offending to hear for some people. Hindi ko dinidiminish yung hardship ng ibang tao kasi mahirap talaga siya eh. Ang hirap labanan ng sarili mong utak. Pero ang katotohanan talaga, ang totoong makakapagpagaling lang talaga sa'yo, yung mag-surrender ka kay Lord so that you could feel His love. Kasi yun lang talaga yung nakapag-heal sa akin. Yung when I stopped feeding my depression, doon lang ako parang fully nakahinga, doon lang ako fully parang gumaling. And hindi talaga, if you would, meron akong binabasa na book na parang,
i-share ko sa inyo. Ayan. If our depression refuses to go away, it's because we keep feeding it daily. We can look deeply in the source of nutrition that is feeding our suffering. Okay. So yon. We can let it linger. I've let it linger for quite some time before. Kasi feeling ko, kasi yun nga, ang feed ko valid to eh. Totoo to eh. Totoo naman talaga siya. Pero, we have the capacity to make it go away. Ganon. Kasi the moment that Jesus rose from the dead, the very same power that raised Jesus from the dead is alive in us. Nung finally naintindihan ko yung ibig sabihin ng nanay ko, na bumalik lang ako sa Lord at gagaling ako, doon ako lang gumaling. Nung bumalik ako sa doon sa kung sinong unang nagmahal sa akin, doon sa kung sinong lumikha sa akin, doon lang siya nawala. Nung talagang sinurrender ko na yung life ko kay Lord. Yung love lang talaga ni Lord, yung kayang magpawala ng lahat ng yon. And I hope yung mga adult, yung mga katulad namin, yung adult ngayon na, syempre, ang buhay ay sobrang hirap. Talagang ma-anxious ka sa araw-araw ng buhay mo, no? Pero, iba talaga yung peace na regala ni Lord kapag you try to work your relationship with Him. Iba talaga eh. Parang, tsaka siguro if meron akong isang ma-advise dun sa mga nakakaranas ng mental illnesses, do not identify yourself with what you're feeling. Ganon. Yung parang, lagi kasi nating sinispeak na, kunwari, anxious ako eh, depressed ako eh. Parang, I really hope na maalis yun sa vocabulary ng generation ngayon na masyadong niyayakap yung sakit. Ganon. Siguro may mga nakakapanood din sa atin ngayon na dumadaan sa matinding depression ng buhay nila. And we just want to say na totoo yung nararamdaman nyo. Katulad ng sinabi niya, siya kasi naranasan niya yun. And siguro as a mental health professional, kasi growing up din, Eileen, parang iniisip ko, you just have to pray, to seek the Lord. Pero what I've learned, no, is yung tamang balance ba? You go to therapy, you acknowledge that it will be helpful, you believe in psychologists, yung mga ganyan. Malaking tulong eh, kasi alam mo si Lord gumagamit siya ng mga tools. But at the end of the day, kunyari yung isang electric fan na sira, ang makakaalam lang naman kung gumawa niyan eh. Ang makakaalam lang kung paano i-repair yan at bumalik sa dating katinuan niya ay yung gumawa ng electric fan. So, ganun sa perspective ko bilang isang Kristiyano, na unang follower ni Jesus, at pangalawa lang yung mental health professional, I believe that depression is real, what we feel is real, it's valid, but at the same time, the God who can heal depression, anxiety, whatever mental health problem na nararanasan mo ngayon is also real. And He can go to you, and He can heal you, and He can deliver you. No? Kaya tamang balanse, oo, totoo na meron tayong dapat gawin, we go to therapy, we take meds. But at the end of the day, kung hindi tayo talaga pupunta dun sa nakakaalam kung paano niya tayo nilikha, paano ba ang broken heart magagamot? It's only the God who created our heart ang siyang makagamot nun. So, sa mga nakakaranas yun, it's wise to seek advice, counsel from people who will be of help to you. Pero ang pinakamagandang gawin sa buhay ay humanap ka ng pag-asa at kapayapaan sa Diyos. No? What will also help you is to be connected with good friends, mga God-given relationships na tutulong sa yung magkaroon ng pag-asa sa buhay. Kasi yun yung nawawala eh. Diba? Yung sa depression, yun naman yung mga nawawala. We feel hopeless. We feel demotivated in life. At saan ka ba hugot ng pag-asa? Sa pera? Sa mga tao? Talagang sa Diyos ang pag-asa eh. Kahit pagbalik-balik rin natin.
And as a mental health professional, I can bravely say na no amount of solutions in this world could ever repair us, because the broken pieces of our lives, si Lord lang makapagbuo nun. At kita nyo naman siya. Oo, Living Testament, I At was the saddest girl. Ako talaga ang pinaka-sad girl. Definition ng sad girl. naka-emo pa yan nun. Naka-sad pa yun. Simula dito yung bangs ko. Joke lang. Mm. Pero, Jesus turned my life around. Yun lang talaga. Hindi ko sinasabing hindi totoo yung mga sinasabi. Pero, si Lord lang, yung ultimate healer. Si Jesus lang talaga, yung kayang makapagpawala niyan completely. And even if the world tells you it does not go away, parang minsan natutulog lang yung monster inside you, tas something will trigger you, tas babalik ka sa depression. Naniwala din ako dati dun before, but that's not true. Kasi, sa life ko ngayon, I can confidently say that my depression has gone away. Kinuha na siya ni Lord from me and hindi na siya babalik. Kasi na-secure na sa heart ko yung hope, that is Jesus. Yung Prince of Peace, that is Jesus. And yung love na nagmumula lang at sobrang sapat lang, na nanggagaling sa Diyos lang. So, ayun. Tsaka ni-redeem din ako ni Lord dun sa, kasi diba, I gave it away. And yung pinakamalaking lie sa akin ni Satan na no one will love me. No guy will ever want me again. Kasi I gave it to someone who wasn't even my boyfriend. Ganun, who didn't even love me. Kasi parang bilang babae, ang mapagmahal kasi natin, no? Salamat kayo sa amin. Para ikaw lang. Uy, pagmahal ko. Hindi, pero si Lord lang talaga yung doon ko napatunayan na parang I had to learn it the hard way, sadly. But thankfully, I learned. Yung kasi parang kailangan ko pang masaktan muna ng sobra bago ko malaman, bago ko talaga fully mo understand na mahal pala ako ng Diyos, gano'n, na enough pala ako, and whatnot. I mean, I'm not enough, but that's okay, kasi si Lord ay enough. So, but I'm very grateful dun sa parte na yun ng life ko, kasi testament siya of how good God is. And totoo na it's only the Lord who can change someone's life. Tsaka I get to share with people yung katotohanan. Yun, I'm very grateful na nangyari siya sa life ko because that led me closer to God. Yung pain, lahat ng yan, it led me closer. So close to God. Ayan. Yes. Amen. So, habang nakikinig ako kay Eileen, isa talaga sa resounding message, lalo na sa mga nakikinig ngayon. Whatever that you're going through, kung nasa darkest tunnel ka ng buhay mo ngayon, wala kang hindi kayang puntahan ng Diyos na madilim na bahagi ng buhay natin. Akala natin kung minsan nagalit ng Diyos sa atin, and so we deserve it, we deserve to stay in the dark. Pero ano yung sabi ni Jesus sa salita niya? I have come that you may have life and have it to the full. Have it more abundantly. So kahit na magkabalibaligtad lahat, magkasala tayo, hindi magbabago yung salita ng Diyos. It will stand true. It will stand forever. Na yun yung puso ni Lord. Magkaroon ka ng buhay. Hindi niya kalooban na malungkot ka lang. Malungkot, malugmok, talunan. gustuhin mong mamatay. Hindi. Kasi tiniis nga ni Jesus yun sa cross Para daw sa buhay natin na to, wala tayong ibang gagawin kundi tanggapin yung napakayamang biyaya at pag-ibig ng Diyos. So kung nandun ka sa mga darkest moments ng buhay mo ngayon, we just want to say this to you that the Lord is not yet done in your life. Walang madilim na tunnel sa Diyos.
walang malalim na kumunoy sa Diyos. Walang mahirap na sitwasyon sa Diyos. Lahat ng bagay kaya niyang ayusin eh. Lahat ng bagay kaya niyang ilagay sa tama. Kung nandun ka na sa point ng buhay mo na hindi mo na kayang ayusin. Kasi ako naalala ko si Eileen noon. There were moments, mga natawag siya ganun. And Tapos umahagulgul. umahagulgul siya, oo. Tapos sabihin, hindi niya na alam yung gagawin. Even I, as a mental health professional, hindi ko na rin alam, sa totoo lang. Pero hindi ko siyempre sabihin yun, Eileen, hindi ko na rin alam hindi ko na alam, mag-iyakan na lang tayong dalawa. Pero I always pray, I always talk to God in prayer. And I say, Lord, tapos na yung kakayanan ko eh. Pero ikaw alam mo yung dapat mong gawin. Kasi ikaw yung lumikha sa amin, only you can change and repair us and bring us to that wonderful plan you have prepared for us. And so kung tayo, ubus na tayo, ginawa na natin lahat, gusto natin bumait pero di natin magawa. We've tried our best and we are so exhausted. Ito yung mensahe sa'yo ni Lord. Ito yung mensahe sa bawat isa sa atin na nahihirapan ngayon. Huwag na natin ayusin. Huwag na natin ubusin yung lakas natin para ayusin. We did our part and so we let God do His part. Let God be God in our lives. Yes. And nothing you do will make God love you less. Wala talaga. Walang kahit anong kasalanan yung kasalanang hindi inihingi ng tawad sa Diyos yung kayang maghinder for you to feel His love. And tsaka simula na nag-surrender ako kay Lord, dun bumuhos yung pagpapala. Dun bumuhos yung favor na I know matagal na keep sa langit dahil hindi ako nag-obey, dahil hindi ako nag-repent pa. Pero higit dun sa material blessings na ibubuhos ni Lord, siguro yung pinakamagandang pagpapala talaga na matatanggap mo is yung peace na hinahanap ngayon ng mga tao. Diba? Sobrang longing yung mga tao ngayon for peace. Tayong mga young adults, gusto natin ng pahinga. Exactly. Gusto natin ng bakasyon. Gigising ka sa umaga, pagod ka na agad. Oo, ganun. Monday pa lang. Bakit Monday pa lang? Ganun. Sobrang pupunuin ka kasi talaga ng mundo ng pagod, ng disappointment. Pero if you're in the presence of the Lord, kahit ang gulo-gulo, ang hirap-hirap ng buhay, you will have this peace. It's okay. You're gonna be fine. Kasi the Lord has wanted for you 2,000 years ago. So, you're gonna be fine. Yes! So, palakpakan naman natin ang Diyos sa buhay ni Eileen. Ako, lagi ko sinasabi sa mga tao when they share something, yung mga struggles nila sa buhay. Basta ang lagi ko lang linya, every painful experience is a story to tell. Kasi hindi natin maintindihan kung minsan, why do we have to go through all of this? Ba't ako pa? Diba? Ba't di na lang yung iba, yung mga masasama dyan, Lord, sila na lang yung makaranas ng ganun. Pero one day, whatever that you're going through right now, you're going to share it to other people and it will be a blessing. Diba? Kaya minsan kailangan mo lang mag-endure kasi ikaw yung natagpuan ng Diyos na kayang mag-endure ng hirap na yan. And it is a privilege. And it is a privilege. Siguro ngayon lang parang inisip mo it feels so unfair. Pero tandaan mo lagi nakikita ka ng Diyos na paglalagyan ng storya Because one day, you're going to change God is going to change their lives through you. God will use you mightily. And so you just have to endure and to just accept pain as it is. Hayaan mo si Lord na hawakan ng maigpit yung kamay mo and allow you and God to walk hand in hand and go through the darkest valley. Sabi ni Lord, when you go through the darkest valley, I will be with you. When you pass through the fire, I will be with you. Diba? So, ganun lang tayo lagi sa buhay. And it helped us a lot. Even I know, kahit hindi naman ganun yung karanasan ko kay Aileen. As a young adult, lahat tayo may fair share Walang paborito si Lord. May fair share ng masasakit na karanasan at kasamaan ng mundong ito. Pero ang pinakasekreto sa buhay, mga kaedad namin at ang mga kabataan ngayon is to consistently walk with Jesus. Whatever season in your life, whatever that you have to go through, sa hills and valleys, sa highs and lows ng buhay, just walk with Jesus and fix your eyes on Jesus.
the author and the finisher of your faith. Totoo. So, So, saka it helps Mm. na you surround yourself with good friends. Ako, I was blessed with great friends. Hindi, mga totoo. magaganda. Mga kaibigang mananalangin para sa'yo. Mm. Mga kaibigan na i-uplift ka, i-remind ka sa purpose mo, sa halaga ng buhay. Ganun, it helps. Wow. Thank you, Lord. Thank you, God, for your mercy and grace. Kung meron pa kayong mga topics that you'd like to hear from us, ay i-comment nyo dun sa comment section. And if you need prayers, we can pray for you. Mm. And kung meron kayong mga struggles na kapareho ng shinare ni Aileen, pwede kayong mag-reach out sa amin so that we can help you kung ano man yung pwede naming maitulong din sa inyo. No? At laging tatandaan, mahal na mahal tayo ni Lord talaga. Yes, Jesus loves you. Yes, at wala siyang ibang kalooban sa atin kundi talagang maranasan natin yung buhay na inihanda niya for us. The enemy is here to kill, to steal, and destroy. Favorite ko yun but I have come, sabi ni Jesus, that you may have life and have it more abundantly and have it to the full. Okay, so see you sa next vlog namin. Hello. Bye, guys. Ang awkward. Thank you, guys. As I always say, God loves you and definitely has the best plan for you. Bye.